Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako nga po pala si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today we're going to tackle our devotion titled The Happiest Person on Earth. So our scripture is all about Psalm chapter 37 verse 7. So, NIV version. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. ASND version. Huminto ka sa pagkagalit at huwag kang magalit. Huwag kang mabalisa, ito'y magdudulot lamang ng kasamaan. So, yung teachings po ni Pastor Russell doon is first yung contentment before God is the secret to a happy life. So, tinuturo ni Pastor Russell na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa pagkakaroon natin pagkakaroon ng kontento or contentment sa Diyos, katulad nga po ng title, contentment. So, kapag natutunan nating magtiwala at magpasalamat sa Kanya, makakamtan or ma-achieve natin or makukuha natin yung tunay na kasiyahan. So, kailangan marunong tayong makontento kung ano muna yung ibinigay sa atin. Kasi ayun yung plano ni God. Kumbaga, hindi lang siya basta-basta nagbibigay sa'yo ng plano or ng mga bagay na hindi mo ikaliligaya. Ganun. So, yung pangalawa naman po is God provides everything we need but not everything we want. So, pinapaalala sa atin po ng ating mahal na Panginoon sa na ang Diyos ay sapat na upang ibigay ang ating pangangailangan. Kasi 'di ba, si Lord lang naman po talaga yung may alam ng magiging future natin, kung sino yung makikilala natin, kung sino yung magiging friends natin. Siya lang lahat yun, sa kanya lang umiikot yun. So, pero, hindi niya lahat or hindi niya lagi binibigay yung mga gusto natin kasi alam niya kung ano ang mas makakaputi para sa atin. So, kunwari, yun nga, hindi ka pa naging 'di ba, ang gusto mo is maging president, pero ang binigay pa lang sa'yo is secretary ng classroom. Pero ang gusto mo is maging president ka ng Pilipinas. So, dun pa lang, sinasanay ka pa lang ni Lord na siguro doon ka muna sa mas mababang rangko bago ka tumaas. Kasi baka mamaya kapag nilagay ka agad ni God or nilagay mo yung sitwasyon mo sa mas mataas, hindi pa pala yun enough or madami ka pang mga pagkakamaling magagawa. Pero sa plano ni God, lahat yun posible, lahat yun perfect. Basta marunong kang makontento at hindi mo minamadali yung mga gusto mo. So, yung pangatlo naman po is and by rob us of our joy in Christ. So, yung pagkakaingit kasi natin sa iba is nagdudulot siya ng kawalan ng kasiyahan or parang nawawalan ka ng joy, ganun. Kapag tayo ay naiinggit, nawawala yung ating mga kasiyahan na nagmumula sa ating relasyon kay God. So, syempre, pag naiinggit ka, ang una mong nararamdaman is galit. Ah, kunwari, nakita mo ang ganda ng suot niya. Syempre, hahanapin mo yung suot niya. Tapos pag hindi mo nahanap, syempre parang, ano ba yan? Ba't kasi ganito, ganyan? 'Di ba? Ganun tayo mga lumaki sa mundong ibabaw. So, dahil kasi sa inggit is nawawalan tayo ng connection kay God, which is wrong. Kasi kailangan natin si God in our all life. So, yung next po yung application. So, yung our application is first, receive only why God gives outside of that is evil. So, 'di ba? Dapat tayong maging kontento sa kung ano ang ibinibigay or ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Ang pagnanais ng higit pa sa kanyang kaloob ay maaaring magdala sa atin ng kasamaan. So, yun nga po yung katulad ko, example na lang natin is yung inggit. So, inggit ka dun sa isang tao dahil nataasan ka sa grades, ganun. Tapos, dahil sa kakaisip mo ng inggit na yan, nakakagawa ka sa isip mo ng mali. That can leads
to be a bad person. So, yung pangalawa naman po is, do your best while waiting for God-given success. So, di ba habang nag-iintay tayo sa mga pagpapala ng Diyos, dapat natin gawin yung pinaka-best natin sa mga bagay-bagay or sa mga ginagawa natin or gagawin natin. Kasi ang pagiging masipag at mapagtiwala ay mahalaga. Syempre, una yun talaga yung pagiging masipag sa kay Lord kasi masipag kang manampalataya, masipag kang magtiyaga, masipag kang magtiwala. Yan yung mga mahalagang bagay na gusto ni God na meron ka. So, last is sa application is be the happiest person by being content in Christ. So, yung pagiging content to kasi natin kay Christ is nagdudulot siya ng mas malalim na joy or kasiyahan at mas strong. Kumbaga, ganyan tayo kay God. Ganyan. So, sa Kanya lamang natin kasi matatagpuan yung tunay na kapayapaan at kasiyahan. So, last is yung discussion. Our discussion talks about why should Christian be the happiest person on earth. So, dapat isa sa pinakamasaya talaga is yung mga Kristyano. Kasi sila lang yung sobrang malapit kay Christ. Kumbaga yung relasyon nila ganun talaga. Kasi yung mga relasyon ng ating kapwa Kristyano is nagdadala sa atin ng tunay na kagalakan. Sa Kanya natin matatagpuan na walang hanggang pagmamahal at payapa. Syempre, pangalawa is yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, bilang mga Kristyano is mayroon tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan, nakasama natin ang Diyos or si God. Ang pag-asang ito is nagbibigay sa atin ng kagalakan na sa gitna ng mga pagsubok is maaasahan natin siya. So, next is yung siguro yung isa na dun is yung si God yung nagbibigay ng mga needs natin, yung mga pangangailangan natin. Kasi sa pagkakilala ng ang lahat ng mabuting bagay ay nagmumula sa Kanya, tayo ay nagiging kontento at masaya. So, sa ating pang-araw-araw na buhay, naway lagi nating isaisip at isapuso ang mga aral na ito. Maging kontento tayo sa kung ano ang ibinibigay ng Diyos at kung ano ang nararapat para sa atin. Kasi gawin ang ating pinaka-best habang nag-iintay sa Kanyang mga pagpapala at maging masaya sa ating relasyon kay Kristo. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging pinakamasayang tao sa mundo.